What is up, Impact Makers? Palapakan nga natin si Jesus ngayong hapong ito. Yon, bumalik na, bumalik na. Ayan. Epic fail yun ah. Ayan, pero okay lang yan. Alam nyo ba, masaya si Lord dahil nandito ulit kayo ngayong hapong ito. Pati mo naman yung katabi mo, ang pogi mo naman, ang ganda mo naman ngayong araw. Amen, purihin ng Panginoon. Ayan. So welcome Impact Makers, welcome everyone, whether ikaw ay bago, first time mo, luma ka naka-attend sa Youth Impact natin, kinagagalak po ng Panginoon ng aming simbahan na muli kayong makasama. Amen? Amen. Grabe naman yung energy ni Kuya Fernando. Ayan, purihin ng Panginoon. So tayo po ay nasa panibagong month ng ating series ngayong buwan ng November. Nakakatakot ah. Ayan, purihin ng Panginoon. So, noong nakaraang buwan, October, pinag-aralan po natin ang ating series na pinamagatang Gratitude Adjustment. Grabe, memorize mo yun. Ang galing mo din ah. So, panibagong buwan na naman, November na ngayon, meron tayong panibagong series ng pag-aaralan and I hope and I pray that each and every one of us may mapulot tayong aral muli sa panibagong series natin na ito. Ano nga yung series natin ngayong November? Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Fully alive. At sabi doon, fully alive, ito yung question na sasagutin natin throughout the month ng November. What does it mean to be alive? Yan yung question na sasagutin natin. O sa Tagalog, anong ibig sabihin ng mabuhay? What does it mean, Impact Makers, to be alive? Minsan pa po, bago tayo tuluyang magsimula, I invite each and every one of us, tayo po'y humingi ng guidance sa Panginoon as we listen ngayong hapong ito sa kanyang word. Tayo po'y sumandaling pumikit, yumuko, at tayo po'y manalangin. Lord, we thank you for today, Panginoon. We acknowledge your presence once again. Holy Spirit, we thank you, Panginoon. Minsan pa, kami po ay nag-gather para makinig ng salita, Lord God ninyo. Dalangin namin, Lord God, ang inyo pong intervention, illumination, so that we can understand and comprehend your word, Lord God, ngayong hapong ito. Lord, linisin niyo po ang bawat isa sa amin, patawarin sa aming mga kasalanan. Lord, we are not deserving, but Lord, naniniwala kami na kami po ay binibigyan mo ng pagkakataon na patuloy na marinig, Lord God, yung good news na dala-dala mo sa amin. Kung amin dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Minsan pa nga pa ulo. Ayan, purihin ng Panginoon. So, medyo napukpok ko kasi yata, kaya medyo nagtatampo na kasi itong mic natin. Ready ba kayong matuto muli ngayong araw na ito? Parang hindi naman. Sa pa, ready ba kayong matuti tuloy? Nabubuyoy pa. Ready na ba kayong matuto muli ngayong araw na ito? Amen. Purihin ng Panginoon. So sa mga kasama po natin online, welcome din po sa inyo. Patuloy po tayong matuto ngayong araw pong ito. Again, our series, welcome po, Fully Alive. What does it mean to be alive? Alam niyo ba, Impact Makers, that people nowadays are just existing rather than living? Maraming mga tao ngayon, or maraming mga kabataan ngayon sa panahon natin, nabubuhay na lang sila, pero wala nang kabuhay-buhay yung buhay nila. Are you with me? Ano ba ibig sabihin ng existing at living, Kuya Jason? What are the differences? Pag sinabi nating existing, existing means you are living just to do things you need to survive. Again po, existing means you are living just to do things or just to do the things you need to survive. At pag sinabi nating living means you wake up with a purpose more than just surviving. Ibig sabihin, pag existing, buhay ka na lang pero wala ka ng kabuhay-buhay.
Gusto mo na lang makasurvive ka sa pang-araw-araw na buhay. At pag sinabi nating living, ito yung nabubuhay ka, tapos yung buhay mo, may kabuhay-buhay. At namumuhay ka sa purpose ng buhay mo o sa purpose ng Diyos sa buhay mo. In short, impact makers, existing is living without a purpose. And living is existing with a purpose. Are you with me? Magkaiba po siya. Now, ang tanong ko Jason, paano ba ako dapat mabuhay? By the way, November ngayon, di ba? Madalas pag November ang pinag-uusapan ang mga ano? Hindi ko marinig. Po? Pusong sawi. Parang hindi naman patay na puso ang pinag-uusapan pag November. Kundi araw ng mga patay. Alam niyo po, impact makers, didiretsuhin ko na kayo. We, as Christians, we do not celebrate the dead one. We do not celebrate death. We celebrate life. We do not observe yung ganyang klase ng pagdiriwang. Why? Kasi ang sineselebrate natin dito buhay. Yung patay, sabi ng Bible, patay na yun, wala ka nang magagawa doon. Ang kailangan mong pagpukusan yung buhay. Kaya ngayong November, kung nagtataka kayo, bakit fully alive ko, Jason? Fully alive, araw ng mga patay ito. Fully alive again, because we do not celebrate death. We celebrate life. Kaya siya fully alive. At ang mga natutulog, at ang mga namatay na, physically buhay, pero patay ka na sa ibang aspeto ng buhay mo. Ngayong series natin na ito, sa ating Youth Impact, bubuhayin yan ng Panginoon. Amen? Do you believe? Amen. Purihin ng Panginoon. So tayo ay magpatuloy. So again, ang question ko, Jason, paano ba ako dapat mabuhay? Ano ba ang ibig sabihin ng mabuhay? And we have to remember, impact makers, na gusto ni Lord, God Himself, na hindi ka lang basta mag-exist, hindi ka lang basta mabuhay, yung humihinga ka pero wala kang purpose, kundi gusto ng Diyos para sa iyo mabuhay ka with a purpose. God wants us to reach our full potential. Gusto ng Diyos na ma-reach mo yung full potential dyan sa buhay na ibinigay niya sa iyo. Kaya lang ang problema, marami sa atin, maraming mga kabataan, barely living lang sila. Barely living, yung okay lang, basta nabubuhay ako, nagigising ako araw-araw, nakakakain ako, okay na ako doon. Gusto ng Lord, more than that. Ayaw ni Lord, average ka lang. Kung estudyante ka, ayaw ni Lord, average ka lang. Kung anak ka, ayaw ni Lord, average ka lang. Gusto ni Lord, above average ka. He wants you to reach your full potential. Nandiyan pa po ba tayo? Ayaw ni Lord na barely living ka lang. Ano ba yung barely living ko, Jason? Barely living, o barely, yung word na barely means not quiet, only just, almost not. Ibig sabihin, wala talaga. Buhay ka, pero barely lang. Walang kabuhay-buhay. And again po, hindi ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. So now, the question is this, bakit ba stagnant? Maraming tao kasi stagnant yung buhay nila. Nasa average lang sila, hindi nila ma-reach yung full potential nila. So, bakit stagnant ang buhay natin? O baka ito yung question mo, why do I have a barely living life? Kaya naman, syempre, wala tayong ibang pagkukuhanan ng standard natin kung paano tayo mamumuhay. Above average. Ma-reach natin yung full potential natin, kundi sa Bible lang. Kaya naman, basahin po natin, buksan natin ang ating Biblia on 2 Chronicles chapter 15, verse 1 to 4. Chapter 15, verse 1 to 4. Sige po, basahin po natin. Sabi po dyan, verse 1, pinuspos ng Espiritu ng Diyos si Azariah na anak ni Obed. Verse 2, nakipagkita siya kay Asa at sinabi, by the way, si Asa during that time, siya yung hari ng Judah. So hari siya ng isang malaking bansa. Hari siya ng mga tao. So merong isang taong nagngangalang Azariah na
nilukuban ng Espiritu ng Panginoon. At etong si Azariah, pumunta siya kay Asa, which is yung king ng Judah. Okay? By the way, yung Judah, ito ay bayan ng Diyos. Malapit sa puso ng Diyos ang Judah. Okay, nakipagkita siya kay Asa at sinabi, ito yung sinabi niya sa hari. Pakinggan niyo po ako, Haring Asa, at lahat kayong taga-Huda at taga-Benjamin. Mananatili ang Panginoon sa inyo habang nananatili kayo sa Kanya. Kung dudulog kayo sa Kanya, tutulungan niya kayo. Pero kung tatalikuran niyo siya, tatalikuran din niya kayo. Verse 3, sa mahabang panahon, namuhay ang mga Israelita na walang tunay na Diyos. Walang paring nagtuturo sa kanila at walang kautusan. Ito pong verse 3 mamaya, hihimayin natin yan. Malaki kasi yung kinalaman yan kung bakit naging stagnant sila during that time. Kung bakit naging stagnant yung buhay nila nung panahon nila. And verse 4 sabi doon, pero sa kanilang paghihirap, dumulog sila sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, at tinulungan niya sila. Verse 5 and last, nang panahong iyon, mapanganib ang maglakbay dahil nagkakagulo ang mga tao. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Once again, impact makers, itong account na ito sa Bible, merong isang taong nagngangalang Azariah, nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon. Kasi usually ganun before na merong mga servant of God, merong mga man of God, merong mga prophet na ginagamit ang Diyos. At etong mga taong ito, kakausapin ng Diyos, lulukuban ng Diyos ng kanyang Espiritu. Tapos pupunta sila dun sa mga leaders, pupunta sila sa mga kings para ipasabi yung gustong sabihin ng Diyos dun sa hari na iyon o sino mang tagapanguna na iyon. So dito, merong message ang Diyos kay Haring Asa. At alam niyo po ba, during ng panahon nitong si Haring Asa, ang Israel po, o yung kanyang pamumuno sa bayan ng Panginoon, thumbs up kay Lord. Kasi kung mababasa niyo yung naunang chapter nito, talagang binuwag niya yung mga Diyos-Diyosan, nung bayan niya, ng mga tao doon. Okay? So binigyan ko lamang po kayo ng a little bit background lang para mas maintindihan natin siya mamaya as we dig in. Okay po, so dito sa passage na ito, Impact Makers, meron tayong tatlong bagay. Okay? Makikita natin ang tatlong dahilan bakit ang buhay ng isang tao ay stagnant or halos walang progress ang buhay ng isang tao. Question, para sa lahat na naririto, this is my question for you. Stagnant ba yung buhay mo ngayon? Think of it. Or progressive siya? May nangyayari bang maganda sa buhay mo ngayon, sa pag-aaral mo ngayon, o wala? Stagnant ba yung ministry mo? May nangyayari ba sa ministry mo o wala? And from this verse, pag-aaralan natin ngayong araw, Impact Makers, we will learn tatlong dahilan bakit stagnant or halos walang progress ang buhay ng isang tao. Gusto niyo pong malaman kung ano-ano yon, magsabi ng amen. Kaya naman, join me in our message today entitled, Lifeless. Sabihin nyo nga, lifeless. Lifeless. Maybe some of us here, aware ka o hindi ka aware, pero yung buhay mo lifeless na. Gumigising ka na lang, nagtatrabaho ka na lang, nag-aaral ka na lang, pero ang totoo, stagnant ka na. So ito ang tanong, Impact Makers, sa sasagutin natin ngayong araw na ito, dito sa ating message. Bakit ang buhay ng isang tao, o bakit ang buhay mo ay wala ng kabuhay-buhay? Why do we have an empty life? Why do we have an empty life? Number 1, basahin po natin on verse 3. Sabi doon, sa mahabang panahon, namuhay ang mga Israelita na walang tunay na Diyos. Walang paring nagtuturo sa kanila at walang kautusan. So number 1, why do we have an empty life? Bakit ang buhay mo ay walang kabuhay-buhay? Number 1 is because you have a masterless life. Sabihin nyo nga, masterless. Masterless life.
At yung master dito na tinutukoy sa verse 3, sinabi diyan, no, sa mahabang panahon, namuhay ang mga Israelita na walang tunay na Diyos. So sa mahabang panahon, Impact Makers, sinasabi dito sa text natin, listen to me, na sa mahabang panahon, wala silang master. And that master is pertaining to God, ang Diyos. Sa mahabang panahon, wala silang Diyos. Wala silang kinikilalang Diyos. And actually, some of them, meron namang Diyos, kaya lang Diyos-Diyosan. Kaya ginawa to ng Panginoon para mangusap siya kay Haring Asa na merong mali. Kailangan maayos yon. Alam niyo po, yung pinaka-original word dyan nung word na Diyos, o sa English, God, galing yan sa original word or Hebrew word na Elohim. Sabihin nyo nga Elohim. Pag sinabi nating Elohim means, ibig sabihin nun, supreme. Pinakamataas, supreme God. Yun po yung ibig sabihin ng Elohim. Supreme, sabihin nyo nga, supreme God. So sa mahabang panahon, basically Impact Makers, walang kinikilalang supreme God ang Israel. Imagine kung ano ang buhay nila. Nawala yung supreme God sa buhay nila dito sa mga Israelites na ito. Alam niyo po ba, habang inaaral ko ito, I found out kung gaano katagal silang walang Diyos. Do you wanna know how long? Gusto niyo malaman kung gaano katagal silang walang kinikilalang Diyos? Sabihin niyo how? Almost 100 years. Almost 100 years, Impact Makers, wala silang kinikilalang Diyos. Ganun katagal. Question, sino dito, isang linggo ka lang hindi makapagsimba, feeling mo, ang layo-layo mo na kay Lord? Si Kuya Andoy lang? Sino dito isang beses o dalawang beses ka lang hindi nakapag-devotion, hindi nakapag-Bible reading, hindi nakapag-pray, feeling mo ang layo-layo mo na kay Lord? Paano pa kaya sila? Almost 100 years, wala silang kinikilalang supreme God. Etong mga Israelita. Kaya napakadelikado niya, Impact Makers. Dahil sa mga panahon na wala ang Diyos sa buhay mo, sino ang nagte-take over nito? Biruin niyo, for almost 100 years, wala silang Diyos. Sino yung nag-take over sa kanila? Again, pag binasa niyo yung naunang chapter nito, giniba yung mga Diyos-Diyosan nila. So, ibig sabihin, doon makikita natin na dahil almost 100 years, wala silang kinikilalang tunay. Again, tunay na Diyos, because there is only one God. So, dahil wala silang kinikilalang tunay na Diyos, ang nangyari, nagkaroon sila ng iba't ibang Diyos. Mga Diyos-Diyosan. Impact Makers, sa mga panahon na wala ang Diyos sa eksena ng buhay mo, sino kaya ang nagmamaneobra nito? Alam niyo po, sa mga panahon na wala ang Diyos sa picture ng buhay natin, bukod sa nagkakaroon tayo ng barely living, nawawalan ng buhay yung buhay natin, ang devil po ang nagdadrive ng buhay natin. The devil himself, gumagawa siya ng eksena sa buhay mo. Tandaan mo, Impact Makers, that when a cat is out, the mouse will play. Kapag wala ang pusa, maglalaro ang daga. And it's the same with our spiritual life. Kapag wala ang Diyos sa buhay mo, paglalaroan ka ng kaaway. Paglalaroan ka ng mundo. Kaya no wonder yung iba sa atin, nadidestroy tayo, nadidistract tayo. Talagang distraction talaga, nasisira yung buhay mo, nagsisira ka ng buhay. Bakit? Kasi baka merong wala o nawawala. And it's the same with our spiritual life. Naglalabasan ng demonyo. Hindi yung katabi mo, ha? Naglalabasan ng demonyo, Impact Makers. Kaya tandaan mo, Impact Makers, ang isang buhay na hindi si Lord ang master, hindi makalabong makaranas siya ng tinatawag nating disaster. Amen? Ang pagkakaroon po ng ibang Diyos maliban sa tunay na Diyos ay ang pagkakaroon ng Diyos-Diyosan o fake God.
Therefore, idolatry begins when loyalty ends. Question, impact makers. Kung hindi ka na loyal kay Lord, then kanino ka na loyal? Kung hindi ka na loyal sa Panginoon, then kanino ka na loyal? And to tell you honestly, impact makers, ito ang problema sa generation natin ngayon. Nare-replace na natin ang Diyos. Maraming mga kabataan ngayon, pag tinanong mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Hindi. Bakit? Kasi sabi ng science, ganito eh. Kasi ito yung mga reasoning ko, kaya hindi ako naniniwala sa Diyos eh. That's the problem with our generation. Alam niyo po, nakikita ko siyang sobrang laking problema sa henerasyon natin ngayon. Dahil nga tayo ay nasa technology age na, marami sa atin matalino. Kasi ang information, basic na lang eh. 'Di ba? One click, may information agad. And you know what's the problem with that? Dahil sa pagiging matalino ng henerasyon nating ito, marami sa atin, mas marunong pa tayo sa Diyos. Marami sa atin, maraming mga kabataan, listen to this is very important, dinideny na nila ang Diyos. Sinasabi nila walang Diyos because this is what the science say. Dinideny na ang ating Panginoon. Alam niyo po, last time, si Kuya Jason po kasi, currently ako po ay third year college. Last time nag-report ako sa school, sa isang subject namin na ethics. Tapos dinibang ko yung secularism and humanism. Alam niyo yun? Yung secularism, basically, impact makers, yun yung paniniwala ng mga tao that everything comes naturally. Na tayo ay nanggaling sa isang atom, Big Bang Theory. Na ang mga tao, wala talagang higher being na nag-create sa atin. And at the same time, pag sinabi nating humanism, it is the human thought, yung isip ng tao, na yung reasoning ng tao ang basis para i-deny ang Diyos. Na sinasabi ng isip ng tao, ganito, ganyan. Kaya walang Diyos. Yung human thought, basically, yung human reasoning, yung human need, yung pinaka-foundation niya para i-deny ang Diyos. So, parehas yun, yung secularism and humanism, impact makers, dinideny nila ang Diyos. Kaya lang, ang sabi ko, paanong magkakaroon ng ganito kagandang mundo? Paano magpa-function lahat ng system sa katawan mo kung walang higher being, kung walang God? At paano mo mas pagkakatiwalaan yung human thought, yung human reasoning, kesa sa Diyos, who is perfect, omnipotent, omniscient, and omnipresent. Ibig sabihin, bakit ako magtitiwala sa'yo, tao ka, sa thought mo, sa reasoning mo? You can be reasonable, pwedeng reasonable ka naman, kaya lang, ang Diyos, all-powerful, all-knowing ang Diyos, and He is everywhere. Perfect si Lord eh. Bakit kita papaniwalaan? Kaya nalulungkot ako, impact makers, kasi marami sa generation natin, that's our problem. Hindi na tayo naniniwala sa Diyos. Yung iba naman, hindi sila naniniwala sa Diyos. Bakit hindi ka naniniwala sa Diyos? Yung tropa ko kasi, yung mga kaibigan ko, hindi sila naniniwala sa Diyos. So, gano'n na rin ako. Some of us, nakikisama lang. Yung same belief nila, nahahawa na yung iba. At dalangin ko, impact makers, hindi ka gano'n. Huwag mong i-deny ang Diyos. Dahil lang nagkaroon ka ng question sa isip mo. Dahil lang natuto ka, dahil lang tumalino ka. Alam mo, in one snap, kayang bawiin ng Diyos yung buhay mo. Kaya, do not be proud than God. Amen? So dito, impact makers, yung mga Israelita, for so long, kaya ang buhay nila sira-sira, nagwa-wonder sila. Bakit? Kasi walang Diyos eh, masterless sila. Do you wanna know why? Kung bakit ganyan yung buhay mo? Barely living ka lang? Kasi baka wala na ang Diyos.
Sa lahat ng desisyon mo, sa lahat ng ginagawa mo, sa pag-aaral mo, sa pagiging anak mo, baka wala na si Lord. Baka ikaw na lang yan. Or di kaya, ibang principle na yung tinatayuan mo. Napakadelikado po nito, impact makers. Kaya tayo, habang mga bata pa tayo, tayong mga kabataan na naririto, let us know that God is what we need. So that maibahagi rin natin ito sa ibang mga tao na impact makers, na nabulag ng mundo, hindi na kinikilala si Kristo. Alam niyo po, nakakalungkot, nakakadurog ng puso. Minsan, kung sino pa yung mga matataas, yung mga leaders, ganyan, sino pa yung mga well-known people, kaya malakas yung impluwensya nila kasi sila mismo mataas yung pwesto nila, mataas yung posisyon nila, na dahil sila dinideny nila ang Diyos, maraming mga tao dinideny na rin nila ang Diyos. Kaya wag tayong mabulag impact makers. Let us know the truth. Why? Because sabi ng Bible, if you know the truth will set you free. Amen? Kung alam mo ang totoo na merong Diyos, that there is higher being who created us, hindi mo itatanggi ang Diyos. Naalala ko yung isang quote ni C.S. Lewis, sinabi niya, hindi ko pagkakatiwalaan ang human thought. I'd rather believe in God than human thought to deny God. Mas maniniwala ako sa Diyos kaysa sa isip ng tao na magdi-deny sa existing ng Diyos. Kaya wag nating alisin ang Diyos sa picture ng buhay natin. Kasi kapag wala ang Diyos, impact makers, maniwala ka, chaotic ang buhay mo. Amen? Nandiyan pa po ba tayo? So sila, masterless sila, pangalawa, kung bakit nagkakaroon tayo ng barely living, why do we have an empty life? Bakit ang buhay natin ay walang kabuhay-buhay? Una, baka masterless ka na. Pangalawa, sabi doon on verse 3 again, sa mahabang panahon, namuhay ang mga Israelita na walang tunay na Diyos, walang paring nagtuturo sa kanila, at walang kautusan. Pangalawa, impact makers, bakit ang buhay natin ay walang kabuhay-buhay? Number 2, because we do have a mentorless life. Sabihin nyo nga, mentorless. Kanina, masterless, ngayon naman mentorless. Ano yung mentor, Kuya Jason? Ito ay isang tao. Isang tao na nagli-lead, nag-guide, at tumutulong sa'yo para ma-reach mo yung full potential mo. Sino dito may mentor dito sa church? Taas kamay. May mga mentors. May mga life group leaders. Yan, praise God. Sa mga wala pa, advice ko sa inyo, hanap na kayo ng mentor nyo. So dito, impact makers, yung mga Israelita dito sa mahabang panahon, walang paring nagtuturo sa kanila. And basically, pare, ito yung nagdadala sa kanila papalapit sa Diyos. Ito yung tumutulong sa kanila pagdating sa spiritual aspect ng kanilang buhay. So dito, impact makers, yung mga Israelita, walang taong galing sa Diyos ang nangunguna sa kanila. Tatandaan po natin ito, impact makers. A life without a mentor will suffer a terror. Kapag wala kang mentor, maniwala ka, magkakanda, gulo-gulo, magsasuffer ang buhay na meron ka. Sunod dito, lumaki kang walang magulang. Or lumaki kang hindi kompleto yung magulang mo. Maybe lumaki ka kay nanay, lumaki ka kay tatay lang, or lumaki ka kay lola lang, kay lolo lang. Di po ba mahirap? Ang hirap. Kasi, imbes na makakapag-focus sana si nanay para turuan ka sa paglaki mo, i-guide ka, ganun din si tatay, or it's either sa kanila, ang nangyayari, dahil, halimbawa, si nanay lang, yung nagpalaki sa'yo, nagtatrabaho siya, gumagawa ng gawaing bahay, ngayon, may mga pagkakataon, hindi niya man gusto, hindi niya man sinasadya, minsan nane-neglect ka niya, na sana maibigay niya sa'yo yung dapat maibigay niya sa'yo.
Di ba po ang hirap? Lalo sa parte ng mga magulang. At alam niyo ba, impact makers, being a parent is also being a leader to your son, to those people who you lead. Kapag ikaw ay magulang, ikaw ay leader din. Hindi ka lang basta taga-provide ng pagkain sa hapagkainan, hindi ka lang basta taga-asikaso sa loob ng tahanan, kundi bilang magulang, obligado tayo, or kala mo magulang na no? Spiritual parent, obligado ang mga magulang na i-guide ang kanilang anak magmula sa paglabas sa mundong ito hanggang sa pagtanda nila. Kaya nga, maraming mga kabataan hindi nabibigyan ng proper guidance ng parents nila. May parents naman sila kaya lang walang proper guidance. At merong mga youth na walang parents. Alam niyo nangyari sa kanila? Nakakalungkot. Nababarkada. Nalululong sa droga. Nalululong sa bisyo. Bakit? Kasi may magulang sila kaya lang hindi nagpo-provide yung guidance na kailangan nila. Or some of them, wala talagang magulang na nag-guide sa kanila. Kaya palaboy-laboy sila. Ginagawa nila lahat ng gusto nila kasi walang nag-guide sa kanila eh. At ganun din impact makers yung naranasan ng Israel dito. Wala nang nagtuturo sa kanila. You know what, impact makers, listen to this. Having a mentor can provide many advantages in your life. Maniwala ka sa akin. Bakit sinasabi mo yan Kuya Jason? Kasi ako, bilang isang leader na merong ding nagle-lead sa akin, merong nagme-mentor sa akin, alam ko kung gaano kaganda, kalaki, yung parte na maitutulong nila sa atin. Maraming advantages ito na may ibibigay sa buhay natin. 'Di ba? Mapapatunayan niya ng mga may mentor dito, ng mga may leader dito. Kasi merong nagwa-watch out sa kanila, merong someone who is accountable sa kanila, merong nag-help sa kanila, tumutulong sa kanila para ma-reach nila yung full potential nila. Tignan niyo yung mga successful na tao. Kaya sila nagkaroon ng progress sa buhay nila. Kaya naging maganda yung buhay nila, hindi naman dahil sa sarili nila lang eh. Kundi dahil meron silang mentor, merong mga nag-lead sa kanila. So napakalaki ng parte ng mentoring o pagkakaroon ng mentor. Sabi nga ni John Crosby, hindi ko na nalagay dyan, sabi ni John Crosby, mentoring is a brain to pick, an ear to listen, and a push in the right direction. Kaya lang ang nakakalungkot, impact makers, maraming kabataan ngayon, ayaw na nang may namumuno sa kanila. Kasi nga nasa technology age tayo eh. At napakadali ng information. And some of us, we became proud na parang ang tali-talino na natin. Ayaw na natin na may nagdilid sa atin. Ayaw na natin na may namumuno sa atin. Even our parents. Minsan mas marunong pa tayo sa kanila. At maraming mga kabataan sa henerasyon natin ngayon, gusto nila sila yung namumuno. Gusto nila sila yung nasusunod. Lahat gusto leader. Lahat gusto sila yung sinusunod. Gusto nila sila yung magmamando, gusto nila sila yung mag-uutos. That's the problem with our generation. Kaya marami ang nagsasuffer. Alam niyo po, I've seen people, nakita na ako ng mga tao, na dahil hindi sila nagpaturo, umalis sila sa nagtuturo sa kanila. Umalis sila sa nag-guide sa kanila. Ang nangyari sa kanila, karoon ng disaster ang buhay nila. Nakakalungkot, but that's the reality, impact makers. Walang naglilid sa kanila. Alam niyo po, maraming benefits ang mentoring o ang pagkakaroon ng mentor. Again, pag sinabi nating mentor, ito yung leader mo. Ito yung mag-guide sa'yo. Nandiyan pa po ba tayo? Amen. So, ano-ano yung mga benefits ng mentoring ko, Jason? Una, mentoring can shorten your learning curve. Ito po palagi sa aming sinasabi sa mentoring namin. Na ang mentoring, sinashorten nito yung learning curve mo. Na may mga bagay na hindi mo na kailangan pagdaanan. Hindi mo na kailangan pang maranasan. Dahil po pwede mo siyang matutunan. Through mentoring. Through your mentor.
through your life group, through your life group leader, at ituturo nila sa iyo yun. Hindi mo na kailangan pang maranasan. Alam niyo po, ang dami kong bagay na natutuhan at a young age na nakapagdagdag sa aking maturity. Nung ako po ay nasa mentoring. At hanggang ngayon, nasa mentoring ka ba, Kuya Jason? Yes po. Every week, since 2019 yata, 2018. Nasa live group ako, nasa mentoring ako. Every week yun Nag-aaral kami. Together with my mentor. Tapos yung mga kasama ko dun sa mentoring, sa live group, yan. Si Kuya Andoy, kasama ko yan sa mentoring. Every week, nag-aaral kami. Every week, tinuturuan kami. At dahil ilang taon na ang lumipas, marami akong natutunan, mga bagay na hindi ko na sinubukan, mga bagay na hindi ko na ginawa, kasi natutuhan ko doon sa mentoring. Kaya ikaw, Impact Makers, kung wala ka pang life group, kung wala ka pang mentor, sabi ko sa'yo, humanap ka na. At kung may mentor ka, meron kang life group leader, sabi ko sa'yo, i-value mo sila. Umating ka ng life group, huwag ka umabsent. Ilang linggo ka nang di umaatin, no? Humating ka ng mentoring, huwag ka umabsent. Diba? Sinisin mo na naman si leader. Sinisin mo na naman si life group leader, nagchat-chat sa'yo, nasan ka na? Nakaset up na ako dito, start na tayo. Si life group leader, nag-aantay sa church yun. Tapos di ka dumadating, di ka man lang nagre-reply. Sabi mo nga sa katabi mo, huy, bago ka na. Kaya kung wala ka pang life group, I encourage you, join a life group. Join a mentoring. Ano pa? Mentoring can open up new ideas and possibilities. Matututo ka dito. May mga bagay ka, mag-i-expand yung knowledge mo dito eh. Alam niyo ako, pag nag-iisip ako, ganun lang. Nung na-involve ako sa mentoring for the longest time, it's been a year na, simula ngayon, ganun na. Nag-gets niyo ba? Andiyan pa po ba tayo? Palakpakan niya natin si Jesus. Ayan, purihin ng Panginoon. Ayan, kung natutulog na yung katabi mo, bigyan mo ng bigyan mo ng soothing sound, bigyan mo ng unan. Ipaghele mo. Okay, so, anong point ko, Impact Makers? Napakahalaga na meron kang guide, na meron kang mentor. Because if you want to be a champion, you need a coach. Di ba lagi nating ine-example sa mga nasa live group dito? Lahat ng matagumpay na tao, hindi sila nagtagumpay dahil sa sarili lang nila. Kilala niyo si Manny Pacquiao? Yung magaling mag-soccer? Hindi, magaling mag-badminton yon. Si Manny Pacquiao, yung boxer. Bakit siya naging matagumpay sa boxing career niya? Simple lang, kasi merong coach Freddie Roach na nag-guide sa kanila. Kilala niyo si Michael Jordan at si Kobe Bryant? Meron silang Phil Jackson na nag-coach sa kanila. So simple lang, Impact Makers, all successful people, meron silang mentor. Merong nag-guide sa kanila. Yes, magagaling sila. Di ba magagaling sila? Pero pinili pa rin nilang magpa-coach, magpaturo, kasi ganun yun eh. It doesn't mean magaling ka na, hindi ka na magpapaturo. Alam niyo po, yan ang principle dito sa ating simbahan. Kahit anong edad mo, mas matanda yung nagtuturo sa'yo, kahit mas magaling ka sa kanya, kahit feeling mo mas alam mo yung gagawin, sabi doon, you have to submit. Kasi kung ikaw yung nililid niya, kung nasa under ka niya. Ako nga, may disciple ako ngayon. Mas cute sa akin eh. Yun, cute. Alam niyo, hindi madali. Bilang isang mentor, ako, I do have a disciple. Mas matanda siya sa akin ng 1 taon. Yan, kunwari wala siya dito. Hindi po madali na mag-lead. Kaya lang, dahil alam nitong taong ito, meron siyang matututunan sa akin. Nagpa-submit pa din siya. Nakinig pa din siya sa akin. No wonder, kung titignan ko lang yung buhay niya dati kinalabit niya lang ako sa court eh. Sabi niya, Kuya Jason, gusto ko pong umatin sa church nyo. Sabi niya sa akin, sige, ating ka. Simula nun,
Hanggang ngayon, ganun pa din siya. Joke. Simula nun, sa ngayon, malaki na yung pinagbago niya. Dati tinuturuan ko lang yun. Dati nakikinig lang sa akin yun. Ngayon siya na yung nagtuturo. Dati sumasagot yun ng pabalang. Ngayon sumasagot na ng may laman. Binago na ni Lord ang buhay niya. So anong point, impact makers? We need someone who will lead us. Ano man ang narating mo sa buhay, piling mo ang galing-galing mo na. Makinig ka dito. Hindi ka pa talaga magaling. May igagaling ka pa. Kaya kailangan mo ng someone na mag-lead sa'yo. Kung sino nag-invite sa'yo dito, in-invite ka niya sa live group, mag-join ka na. Huwag mo nang palampasin. Pero mo, no, yung mga nagme-mentor, alam niyo ba dito sa church, yung mga nagme-mentor dito, libre lang. Sa labas, pag nagpa-mentor ka sa labas, halimbawa, financial advisor, financial mentor, magkano ang bayad? Hindi ako nagkakamali, per hour, 2,000. Grabe yun. 2,000. Ituturo sa'yo isang aspeto lang ng buhay mo. Samantalang dito sa church, hindi ka na maglalabas ng pera, hindi ka nagagastos, papakainin ka pa ng leader mo. Wow! Tapos, linggo-linggo pa yun. Tapos ano pa? Siya pa yung maglalabas para sa'yo. Gagawa ng paraan para matuto ka. Kaya isipin nyo lang kung gaano sila ka-selfless. Kasi linggo-linggo yung mga live groups natin dito, di ba? Yung mga mentorings natin dito. Isipin nyo na lang yung mga live group leader nyo for ilang years na, tinuturuan kayo. Linggo-linggo nag-aaral yan, nagpe-prefer yan para may maituro sa inyo. Ini-evaluate kayo niyan kung kamusta na, ano ng status ninyo. Kung nag-grow na ba kayo, anong kailangan na ituro sa inyo para mas mag-grow pa kayo. Naobserbahan kayo, tapos kapag may problema kayo, kahit madaling araw, tutulong sila sa inyo, sasama sila sa inyo. Papakinggan nila kayo. Natutulog kayo sa bahay nila. Disciple ko ganyan. Pero lalaki naman yun. Di ba? Ganon sila ka-selfless. Yung mga mentors natin dito sa church. Wala kayong kailangan ibigay. Ano lang kailangan yung ibigay? Oras, panahon at pagod. Commitment. Kaya kung meron kang mentoring at matagal ka nang wala sa mentoring, kapatid, balik ka na. Kung meron kang live group, matagal ka nang na-absent sa live group, kapatid, balik ka na. Hindi nagkataon na sinasabi ko ito ngayon. Maybe God is talking to you right now. Sinasabi sa iyo ni Lord, bumalik ka sa mentoring. Kasi baka matulad ka sa mga Israelita na pinag-uusapan natin ngayon, mabuwal ang buhay mo. Okay? Kaya naman from now on, let us have a mentor and value them if you already have one. Pangatlo and lastly, impact makers. Last na to. Ayan, yun. Purihin ng Panginoon. So again, bakit ang buhay ng isang tao ay walang kabuhay-buhay? Number 1, because they have a masterless life. Pangalawa, they have a mentorless life. Pangatlo and lastly, sabi doon in verse 3, sa mahabang panahon, namuhay ang mga Israelita na walang tunay na Diyos, walang paring nagtuturo sa kanila at walang kautusan. Sa NIV translation, yung walang kautusan na yan, and without the law. Yung law na yon, it is the law of God. Ito yung batas ng Diyos. Okay? So pangatlo, bakit ang buhay ng isang tao walang kabuhay-buhay? Number 1, because they have a masterless life. Pangalawa, they have a mentorless life. Pangatlo, and lastly, they have a messageless life. Sabihin nyo nga pong messageless. Wala nang kautusan ang buhay nila. Wala na silang sinusunod na utos. Wala nang message o spiritual guidelines silang sinusunod. Kaya anong nangyari? Tulad ng mga Israelita dito, lagalag ang buhay nila. Alam mo yung packmakers, kapag wala nang message ang God sa'yo, kapag hindi ka na nakakapagbasa ng salita niya, kapag hindi mo na alam yung word ni Lord, lagalag na ang buhay mo. Kaya huwag kang magtataka kapag nasisira ka habang malayo ka sa salita ng Panginoon. Again, sabi dun sa English translation sa NIV,
And without the law, walang law na sinusunod yung mga Israelita dito. Walang batas, walang guidelines, walang standards silang sinusunod sa kanilang pamumuhay. Kaya no wonder anong nangyari Impact Makers, barely living lang sila. Existing lang sila, but they are not living. Tandaan natin Impact Makers, ang law ay nagpo-provide ng standard. Makakagawa ka o malaya kang makakagawa ng mga kasalanan kapag walang nagsabing mali yun. So meaning, kapag walang law, walang kautusan, wala namang standard, walang guidelines na susundin, ang resulta, walang ayos. Walang ayos. Sira ang buhay. Kaya pala sa isang tao, the moment na nawala ang salita ng Diyos, nawawalan na ng ayos ang buhay. Nawawalan na ng direksyon sa buhay. Dati na kay Lord, dati nasa church. Nung nawala sa church, anong nangyari? Nasira ang buhay. Alam niyo po, even sa pag-govern, even sa pamumuno, napakahalaga ng salita o kautusan ng law ng Diyos. Sabi nga ni George Washington, it is impossible to govern a country without the word of God. Presidente to unang presidente to ng US kung di ako nagkakamali. It is impossible to govern a country without the word of God. Kapatid, baka kaya lifeless ka o lifeless ka na kasi wala nang salita ng Diyos sa buhay mo. Nagme-ministry ka na lang, ginagawa mo na lang yung duty mo, nabubuhay ka na lang, gumigising ka araw-araw, pero wala nang salita ng Diyos sa buhay mo. Sabi po ng Bible in Matthew chapter 4 verse 4, Jesus answered, sinabi ng ating Panginoong Hesus, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word of God that comes from the mouth of God. Alam mo kung bakit yung katabi mo, kahit wala na yung kinakain, nabubuhay pa din yan? Kasi meron siyang word of God sa buhay niya. Kaya kumain ka ng word of God. Kung yung pagkain na literal, physical food yon to nourish our body, yung word of God, it is the spiritual food. It nourishes our spirit. Okay? Kumain ka ng word of God. Yung iba sa atin, Sunday na nga lang, kumakain ng word of God. Sa Youth Impact, absent pa. Kundi naman absent, lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw. Kaya lifeless ang buhay natin kasi spiritual malnourished tayo. Uy, pwede pala yun ko, Jason. Kala ko physical malnourishment lang ang meron, hindi Impact Makers. Meron ding spiritual malnourishment. Ano yun? Pumapayat yung espiritu mo. Iba sa atin, physical, hindi ka malnourish. Diba? Laki-laki mo. Ang lusog-lusog mo. Pero yung espiritu mo, malnourish. Payat na payat. Sabi ng Jeremiah chapter 15 verse 16, sabi dito nung nagsasalita, when your words came, inakusap niya si Lord, when your words came, Lord, kapag ang salita mo ay dumating, I ate them. Inakain ko ito. They were my joy. Yun ang kasiyahan ko and my heart's delight. At sabi ng Psalms chapter 119 verse 105, sabi doon, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Kaya kapag meron kang salita ng Panginoon sa buhay, Impact Makers, hindi ka kahit kailanman maliligaw. Nandiyan pa po ba tayo? Kapag may salita ka ng Panginoon, hindi ka maliligaw. Remember, Impact Makers, that God's message is our passage to success. Ang salita ng Panginoon ang magdadala sa iyo sa tagumpay ng buhay mo. Without God's word, our life will not work. It will never.
Kaya from now on, huwag mong hayaan na mawala ang Word of God sa buhay mo. Panalangin ko, maging joy mo ito at maging delight ng puso mong bawat salita ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong kakatamaran. Kakatamaran pagdating ng life group, pagdating ng mentoring, pagdi-devotion, maging delight ito ng puso mo. And as we conclude, Impact Makers, 3 reasons of a lifeless life. 3 dahilan ng isang buhay na wala ng kabuhay-buhay. Ano yun? Number 1, a masterless life. Ang buhay ng isang tao kaya nawawalan ng buhay kasi wala na ang Diyos sa buhay niya. Wala nang tunay na Diyos na kinikilala. Pangalawa, a mentorless life. Wala nang man of God, woman of God ang nag-guide sa kanya. At nilalapit siya, pinupush siya sa presensya ng ating Panginoon. And pangatlo, a messageless life. Wala nang Word of God na pinaniniwalaan, pinakikinggan, at pinanghahawakan. Maybe Impact Makers, you find what I am saying here not that serious. But later on, you will understand me. Lalo na kapag nawala na tayo dito sa mundong ito. Maiintindihan mo na mahalaga na meron kang master. Kinikilala mo ang Diyos. Yung mga nagdi-deny sa Diyos, hindi po ako naiinis sa kanila. Hindi po ako nagagalit sa kanila. Alam niyo kung anong nararamdaman ko every time there is someone that I know or that I may know na hindi kumikilala sa Diyos, nahahabag ako sa Kanya o sa kanila. Kasi kawawa naman sila. Hindi nila kilala ang Diyos. Kung kilala lang sana nila yung Diyos na tapat, mabuti, nagmamahal, yung Diyos na 2,000 taon ang nakakaraan, binuwis ang buhay niya sa cross, namatay, tinorture, dinuraan, hinagupit, binugbog para sa Kanya. Hindi sana siya magkakaganon. Kaya Impact Makers, mahalaga na meron tayong master. Mahalaga na meron tayong mentor. There's someone who guide us kahit naghahanap pa tayo kagaling. Mahalaga na meron tayong salita ng Panginoon. Can I invite everyone, tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Let us all stand. Ngayong hapong ito, lalapit tayo kay Lord. Kung meron man sa atin dito, Impact Makers, matagal na nalayo ka sa Panginoon, inaamin mo, matagal na kayong walang relasyon ni Lord. God is inviting you today. At kung meron dito, Impact Makers, matagal ka nang wala sa life group, matagal mo nang iniwanan yung life group leader mo, yung mentor mo, God is calling you today. At kung meron dito, Impact Makers, na wala ka na sa devotion mo, na wala na yung prayer life mo, wala nang Word of God na pinangahawakan sa pang-araw-araw na buhay mo, God is calling you today. Sino po sa atin dito, aamin ka, buhay ka physically, pero patay ka na spiritually. Patay na ang spiritual life mo. Sino po sa atin dito, aamin ka, buhay ka physically, pero patay ang relationship nyo ni Lord? Sino po sa atin dito, aamin ka, buhay ka physically, pero patay yung relationship nyo ng mentor mo, ng leader mo? Sino po sa atin dito, aamin ka, buhay ka physically, pero patay na yung devotional life mo, hindi ka na nagbabasa ng Word of God, hindi ka na nakakapag-pray sa Panginoon? Impact Makers, God is talking to you right now. Hindi nakataon na sinasabi ko to. He is talking to you right now. Sinasabi ni Lord sa'yo, kailan ka pa babalik? Kailan mo pa bubuhayin? Kapatid, God is calling you today. Buhayin mong muli ang mga namatay na. Huwag kang papayag na unti-unting pinapatay ng demonyo yung mga dating buhay na buhay sa'yo. Masyado ka nang malayo, kapatid, para gumive up. Madami ka nang natapos at nagawa. Maybe some of us, nawala yung willingness mo sa ginagawa mo. Nalayo ka kay Lord. Maybe months, weeks, hindi ka na nakakapag-devotion, hindi ka na nakaka-attend ng church, ngayon na lang ulit.
God is calling you today. Can we close our eyes? Pwede ba tayong pumikit ngayong oras na ito? At habang nakapikit tayo, aawit ang worship team. And I will give you time, Impact Makers. This is your time. Huwag mo munang pansinin yung katabi mo. Huwag mong pansinin nasa kanan, nasa kaliwa mo, nasa likuran mo, nasa harapan mo. I give you time right now. God is in front of you. Nasa harap mo si Lord ngayon. Gawin mong panalangin itong kantang ito. Gusto mong ihingi ng tawad kay Lord dahil matagal ka nang nawala sa Kanya. Kapatid, this is your time. Ask the Lord for forgiveness. Naniniwala ako na ang Diyos ay tapat at kaya kang patawarin sa lahat ng iyong mga nagawang kasalanan. At maybe nalayo ka na sa devotional life mo, nawala yung prayer life mo. This is your time, Impact Makers. Kausapin mo ang Panginoon. Kung pinapabalik ka ni Lord, huwag ka nang magmatigas, bumalik ka sa Kanya. Take this precious time. Lapit tayo kay Lord. Hihingi natin ng tawad. Lahat ng kailangan natin hihingi ng tawad. Lahat ng pagkukulang natin sa Panginoon. Lahat ng kasalanang nagawa natin. Come on, Impact Makers. I give you time. Hallelujah. Come on, lapit tayo kay Lord. Let us pray. Pray on your own. Hallelujah. Sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, Come on, patuloy kang lumapit kay Lord. di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo Nakikinig sa'yo si Lord ngayon. ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah. Come on, Impact Makers, patuloy mong kausapin ang Panginoon. God is talking to you right now. Sabi niya sa iyo, anak, naintindihan ko na may mga dahilan kung bakit nalayo yung loob mo, kung bakit nawala yung precious time nating dalawa, kung bakit umalis ka sa akin. But He is talking to you. Kinakausap ka ng Panginoon ngayon. God is giving you chance. Sabi sa iyo ni Lord, nak, may oras pa. Bumalik ka sa akin. Ibalik natin kung ano yung nasimulan mo noon. Impact Makers, go back to your first love. Kailan yung unang panahon na naging masaya ka kasi nakilala mo si Lord? Kailan yung panahon sinuko mo yung buhay mo kay Lord at ipinangako mo, Lord, simula ngayon maglilingkod ako sa iyo. God is calling you today, Impact Makers, go back to your first love. Kung ilang taon na, ilang buwan ka nang nalayo sa Panginoon, Impact Makers, binibigyan ka ng pagkakataon ngayon ni Lord. Kung matagal na panahon na bubuhay ka na wala kang kinikilalang Diyos sa buhay mo, for so long, for so many months and years, ikaw ang namumuno sa buhay mo. Impact Makers, hayaan mo ang Diyos ang mag-take over ng buhay na yan. Kung meron man dito, kinakausap ka ng Panginoon ngayong hapong ito. Sinasabi sa iyo ni Lord, nak, ang tagal mo nang mag-isa. Ang tagal mo nang pinapangunahan nang ikaw lang yung buhay mo. O pwede ba, hayaan mo ko na pumasok dyan sa buhay mo at maging sariling Diyos, tagapagligtas mo, na hindi ikaw yung magdadrive para hindi ka magkamali, kundi hahayaan mo ako na manguna at mag-drive ng buhay na yan. Kung kinakausap ka ni Lord, sinasabi sa iyo ni Lord, habang nakapikit ka, natanggapin mo ako sa buhay mo. And I will drive your life. Pupunta tayo sa tagumpay ng buhay mo.
pupunta tayo sa kalooban ko sa iyo. Isang maganda, matagumpay, at nakaka-amaze na buhay na hindi mo akalain. Kung meron man dito kinakausap ka ng Panginoon, mananalangin tayo. Itong panalangin na ito ay panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Gusto mong tanggapin si Jesus ngayong araw na ito, nagdi-decide ka, gusto mo siyang maging sariling Diyos sa tagapagligtas, sundan mo itong panalangin na ito. Habang nakapikit ka, sundan mo ako, Panginoon, marami pong salamat Marami pong salamat sa buhay sa buhay na walang hanggan. na walang hanggan. Inaamin ko po Inaamin ko po na ako'y nagkasala na ako'y nagkasala at hindi karapat-dapat at hindi karapat-dapat sa inyo pong harapan. sa inyo pong harapan. Hinihingi ko po Hinihingi ko po ng kapatawaran na kapatawaran ang lahat ng aking mga kasalanan. ang lahat ng aking mga kasalanan. Ngayong oras na ito, Ngayong oras na ito, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos bilang aking Diyos at sariling at sariling tagapagligtas. tagapagligtas. Isulat mo po Isulat mo po sa aklat ng buhay sa aklat ng buhay ang pangalan ko. ang pangalan ko. Simula ngayon, Simula ngayon, ikaw na po ikaw na po ang maghari ang maghari sa buhay ko. sa buhay Sa pangalan ng Panginoong Yesus. sa pangalan. Amen. Habang nakapikit ka, Impact Makers, mananalangin ako para sa iyo. Lord, we thank you, Panginoon, sa araw na ito. We worship you, we honor you, Panginoon, Lord God. Tunay na tapat ka, dakila ka sa aming pong mga buhay. Lord, may mga panahong nag-doubt kami sa inyo, Panginoon. Pero Lord, patawarin niyo po kami. May mga panahon, Lord, na lumayo kami sa inyo. Pero Lord, patawarin niyo po kami. May mga panahon, Lord, na nalayo kami, Pang Lord God, sa aming precious time with you. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, right now. We come before you with all humility, Panginoon Lord God. Bring back the fire in our hearts, Panginoon Lord God. Salamat po. Bless these young people, O God. Lord, sa pag-recognize nila sa iyo bilang kanilang Diyos, sa sariling tagapagligtas, sa pagkilala nila sa iyo bilang isang makapangyarihang Diyos, at sa pagkakaalam nila ng salita mo, let their life be a light, be a salt, in this confused world, Panginoon. Na maraming mga kabataan, Lord, na makakilala sa iyo, Pang Lord God, dahil itong mga youth na ito, na nasa harapan ko, Lord, isi-share nila yung truth sa mga confused na taong ito, sa mga confused na kabataang ito, sa mga tao na hindi kumikilala sa iyo, Pang Lord God. Lord, ayaw nila na sila lang yung makakasama mo sa langit. In Jesus' name, they will also bring souls with them. In the name of Jesus, Panginoon. We thank you, Lord. We honor you in this afternoon. Sa lahat ng papuri, pagsamba, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po yung makakaupo na.